Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso at ready na rin tayo na i-receive ang kanyang banal at makapangyarihang salita. Sinabi ng Panginoon in Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So ngayon, dalangin ko na nawa, bigyan tayo ng spiritual nourishment ng ating Panginoon. Nawa maging spiritually healthy tayo at huwag tayong makakain ng junk food. Kasi nga, may pwedeng ang mananampalataya ay healthy o hindi healthy. Malaki ang kinalaman dun sa kanyang discipline at sa kanyang mga kinakain spiritually. So, prepare yourself. Share this video right now. Tag mo yung mga kaibigan mo, yung mga kasama mo, lahat ng mga naniniwala ka na kailangan din makapakinig ng salita ng Diyos at mapakain din ng salita ng Diyos. At naniniwala ko that after this, your life will never be the same again. So let's get started. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa panibagong series natin ngayong buwan ng November. This is entitled Wake Up Call. It's time to turn your trials into triumph. Itong wake up call na ito, mga kapatid, ito yung mga sabihin na natin, ito yung mga reminders, ito yung mga pagsubok, ito yung mga bagay na kung saan hindi tayo mapakali o kaya hindi maganda sa ating pakiramdam, kaya lang paano ito magiging katagumpayan sa atin. So are you experiencing an event that alerts you and makes you realize that you must do something to change the situation? Ikaw ba ay nakakaranas ngayon ng isang sitwasyon, ng isang pangyayari na parang yun yung nagbibigay ng alert sa'yo na parang kapag lumilinduli, di ba? O kaya may emergency, sabay-sabay tayo nagugulat doon sa alert sa mga cellphones natin. At nakikita natin ano ba nangyayari. At dito mga kapatid, merong mga events sa buhay natin na kung saan kailangan napapansin mo itong mga reminders na ito, itong alerto 24 na ito, itong pag-aalerto sa atin na kung saan marirealize natin na kailangan ko magbago, na kailangan kong gumawa ng isang bagay para mabago itong sitwasyon na ito. Kasi maraming mga tao, meron ng warning na ibinibigay. Kaya lang, hindi niya binabantayan yon, hindi niya tinitingnan yon, kaya namimiss niya yung mga bagay na yon. Kaya nga, itong wake-up call na ito, indeed na nawa maging wake-up call para sa bawat isa sa atin na yung mga pinagdadaanan natin ay maging for us and not against us. So simulan na po natin itong first topic natin ngayon. Tayo po ngayon ay may holidays na tinatawag pagdating sa buwan ng November. Kaya lang minsan nalilito ang mga tao dito until now, maniwala kayo. Nakikipiesta ng patay lang yung mga tao. Kaya lang hindi talaga maintindihan ito hanggang ngayon. Sa 10 tinanong ko, halos isa lang ang nakakaintindi dito kasi nga, basta, piyesta ng patay. Ano ba pinakaiba nitong November 1 sa November 2? Yung November 1 po mga kapatid, ito yung All Saints Day. Yung November 2 naman, ito yung All Souls Day. What's the difference? What's the difference? Depende po kung anong religion, kung anong samahan yung naggugunita dito. But sa perspective ng Roman Catholic Church, ang November 1, itong All Saints Day na ito ay pag-alala sa mga saints and martyrs. So kasi definition nila ng saints, ito yung mga martyr, ito yung mga saints. Ibig sabihin, ito yung mga na-canonize. Ito yung mga babae at lalaki na kung saan na-canonize at nasabi na sila ay santo. Ito lamang ay para sa mga espesyal na mga mananampalataya. Okay, na dumaan sa process ng canonization para masabi na siya ay saint. Whereas mga kapatid, sa mga born-again Christians naman, sa mga Bible-believing and Bible-practicing Christians naman po, ang definition kasi ng saints naman sa Bible ay lahat ng mga pinaging banal ng Panginoon, lahat ng na-born again, lahat ng tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoon ay tinatawag na saint. Ang November 2 naman po mga kapatid, ay ito yung tinatawag na All Souls Day. Ito naman ay pag-commemorate sa mga taong namatay sa kanilang pananampalataya. So technically mga kapatid, itong All Souls Day, ito dapat yung para sa lahat.
na mga mananampalataya na pumanaw na. Kaya nga po mga kapatid, sige na, kung naguguluhan man yung iba, basta ang importante, may araw ng patay na tinatawag. May araw ng patay. Alam niyo po ba na kung saan 60.12 million people will die, sinabi nila, in 2021 around the world. 60.12 na tao ang namatay sa mundo in 2021. Ibig sabihin nun, 164,711 ang namatay each day, 6,863 kada oras, 114.38 kada minuto, at 1.91 ang namamatay kada segundo. At alam niyo po ba mga kapatid, ang lowest total deaths per year were 46 million in 1977. Yun yung lowest nung 1997. 46 million ang namatay sa buong mundo. At ang highest total deaths naman ay 121.7 million na mangyayari daw, hindi pa naman ngayon, prediction pa lang nila in 2099. At pagdating naman po mga kapatid ng 2022, kanina 60.12 million in 2021. Yung namamatay kada taon, o yung namatay nung taon na yon. At sa pagdating naman ng 2022, there were 67.1 million according to Big Think na namatay. Sa loob ng isang taon na yon ng 2022, 67.1. At sa Pilipinas, mga kapatid, pang-17 tayo pagdating dito. Ang deaths per year natin ay napakalaki. Napakalaki. Tayo po mga kapatid, ang namamatay sa Pilipinas kada oras daw ay 75. Kada minuto naman ang namamatay sa Pilipinas ay 1.25. So kada araw natin ay 1,804 ang namamatay kada araw. Kaya pang-17 tayo pagdating dito. Ang number 1 po ay nandiyan yung China, yung Brazil, andyan sila, yung mga malalaking mga bansa. At alam niyo po ba, in 3 years, sa loob ng 3 taon, COVID-19 has killed more than 7.3 million people worldwide. Sa loob ng 3 taon ng paglaganap ng COVID-19, 7.3 million ang namatay kada taon. Number 1 dito ang US, more than 1 million. Pangalawa, Russia, 800,000. Pangatlo, Brazil, 690,000. At pangapat ay India, 530, sinabi nila. At alam niyo po ba mga kapatid, merong lumikha lamang ng approximate lamang, kasi sa mga namamatay na ito na ngayon. Ilan dito yung mga mananampalataya? At ilan dito yung hindi mga mananampalataya? Kasi nga, sinabi natin, pinagdiriwang yung All Saints Day, saka All Souls Day. Lahat ng ito may kinalaman sa mga mananampalataya. Sinabi po nila mga kapatid that there were 2,328 people die per day who accepted and believed Jesus as their Savior and Lord. At mayroon naman pong 230,000, 2,000 plus yung namamatay kada araw na mga tumanggap sa ating Panginoon at may personal na relasyon daw sa Kanya. At mayroon namang 230,548 people die per day who don't have a personal relationship with Jesus. Ibig sabihin, they rejected the Lord or hindi sila nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Of course, this is subjective. At hindi naman siya ganun masyadong ka-accurate. Kaya lang nakikita natin itong napakalaking discrepancy na ito, 2,000 namamatay kada araw na may relasyon sa Diyos at 230,000 plus ang namamatay kada araw na walang relasyon sa Diyos. So sabihin na natin, halimbawa, totoo ito at ganito at medyo
mataas ang accuracy. So this means that 2,328 people enter into heaven each day. And sadly, 230,000 plus people plunge into hellfire each and every day. Kaya nga mga kapatid, what's the point? Hindi basta-basta na hindi mo dapat hinahayaan na nakikita natin may namamatay lang, dapat naiintindihan natin kung ano ang kamatayan. Maraming mga tao, hindi pinapansin ito. Tuwing November 1 lang at November 2. Kaya lang, ano nakapaloob dito sa kamatayan na ito? Kasi yung kamatayan ng isang tao, pag naintindihan mo yan, mas maiintindihan mo kung paano ka mabuhay ng tama. Ulitin ko, yung mga taong naiintindihan ang kamatayan, ang mga taong nabubuhay ng maayos sa kasalukuyan. Kasi nga, kaya hindi pinag-uusapan, kaya hindi pinakikinggan, kasi isa sa numero unong takot ng tao, bukod sa public speaking, ay fear of death. At hindi nila alam na kapag naintindihan mo ito, ang kamatayan, mas mauunawaan mo kung paano ka tamang mabubuhay. So, alam niyo po mga kapatid, napaka-importante ng usaping ito. Ano ba talaga meron sa kamatayan? Lalo na sa mga anak ng Diyos. Ito ang i-discuss natin ngayon. Sa ibang panahon, di-discuss natin yung kamatayan sa mga hindi anak ng Diyos, pero matatouch natin ng konti dito. Pero ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng kamatayan? Lalo na pagdating sa mga anak ng Diyos. Para nang sa gayon, matuto tayong mabuhay ng mas maayos ngayon. I want you to open your Bible with me in Job chapter 19, verses 26 hanggang 27. Job chapter 19, verses 26 hanggang 27. Sabi dito ni Job, after I leave my body and my skin has been destroyed, I know I will still see God. I will see Him with my own eyes. I myself, not someone else, will see God. I cannot tell how excited that makes me feel. So join me in our message today entitled, Patay Tayo Dyan. Patay tayo dyan. So dito mauunawaan natin maigi kung ano ang ibig sabihin nitong kamatayan na ito. Ultimo si Job mga kapatid, napakaganda ng statement niya dito, kaya lang hindi maganda yung kanyang sitwasyon. Kaya nga ito mga kapatid, matinding pagsubok yung kanyang pinagdadaanan. Pero saan nag-lead ito? Sa conclusion natin mga kapatid, makikita natin ito. Na di pa lang, may mahirap na pinagdadaanan ka ngayon, pero magkakaroon ito ng magandang ending sa'yo. Kung mauunawaan mo lang kung ano talaga ang tunay na ibig sabihin ng kamatayan. Yung iba, sabi ng patay tayo dyan, mamaya mangyari nga sa'yo yan eh. Tapos hindi mo naman alam kung anong ibig sabihin yan. Pero mas maganda na uunawaan mo yan para nang sa gayon, nakakatulong sa'yo kung paano ka talaga mabubuhay ng tama. What is the true meaning of death for Christians? Ito yung sasagutin natin ngayon. What is the true meaning of death for Christians? Kapag ikaw ay mananampalataya at sa isang taong mananampalataya, ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng death? Okay? So isa-isay natin ito. D-E-A-T-H. Number 1, in verse 26, after my skin has been destroyed, yet in my flesh. By the way, mga kapatid, pakinggan mo itong maigi, napaka-practical at the same time, napaka-theological ng ating pag-uusapan ngayon. Maniwala ka, kapatid. This is really a mind-blowing message at life-changing para sa makakapakinig dito. And after my skin, verse 26, has been destroyed, yet in my flesh I will see God. What is the true meaning of death for Christians? Number 1, death is about destruction. Destruction. Anong mayroon sa kamatayan ng mga anak ng Diyos? Destruction. Napansin niyo po, after my skin has been destroyed, tanong, bakit kaya skin ang ginamit dito? After my skin has been destroyed, bakit yung skin
ang ginamit dito pagdating sa usapin ng kamatayan. Bakit ganito yung ginamit ni Job? By the way, ang Book of Job, mga kapatid, hindi lang simpleng poetic ito. Ito ay parte ng wisdom literature. Hitik sa wisdom ito. Bakit skin ang ginamit dito pagdating sa kamatayan? Una, ito ay tanda ng pagtanda. Ang skin ay tanda ng pagtanda. Hindi pwedeng tumatanda ka ng tumatanda na hindi kumukulubot ang balat mo. Kahit anong batak mo dyan, i-reveal pa rin ng skin mo ang edad mo. Pangalawa, imposibleng mabuhay ang isang tao nang walang balat. Kasi ito yung bumabalot sa atin. So ang bottom line natin dito, ang kamatayan ay pagkawasak ng ating katawang panlupa. Ulitin ko, ang kamatayan ay pagkawasak ng ating katawang panglupa. That's why yung ginamit dito na word na destroyed ay yung Hebrew word na nakaf. Ang ibig sabihin nitong nakaf na ito, tingnan niyo po, to strike. Kaya ang ginamit na Hebrew word dito sa destroyed ay nakap. Ulitin ko, ang ibig sabihin ay strike. Sa makatuwid, tatamaan talaga tayo ng kamatayan. Kung hindi tayo aabutan ng second coming ng ating Panginoong Hesus. Siguradong tatamaan tayo ng pagkawasak ng ating katawang panglupa. Kaya, paalala, huwag gawing Diyos ang katawan. Alagaan, pero huwag ipagpalit kay Lord. Biruin mo, nag-gym ka, di ka naman nagsimba. Naging healthy ka physically. Pero mga kapatid, wasak ka naman spiritually. Huwag gawing Diyos ang katawan. Yung uunahin natin yung katawan natin, tapos kalilimutan natin si Lord. Mas inuuna yung comfort ng katawan, pero hindi mo alam si Lord ang tunay na magbibigay ng comfort sa'yo. Naku mga kapatid, remember this principle. None of us can hold back the process of aging. Kahit anong gawin mo, tatanda at lilipas ka rin. Kahit anong gawin natin, tatanda at lilipas din tayo. Ulitin ko, alagaan ang katawan. Bakit? Bigay ito ng Panginoon. Glorify God in your body. Pero glorify God in your body nga eh. Huwag mong ipagpalit si Lord sa iyong katawan. Kasi yung katawan na yan is meant to be destroyed. When God pronounced judgment of death upon Adam, He spoke of Adam's body returning to dust. Genesis chapter 3 verse 19, by the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. For out of it you were taken, for you are dust. Ganda nito sa anthropology natin sa Amazing Bible College. Bakit kaya dust? Napaka-importante ng component ng lupa, ng dust. At sinabi dito, and to dust you shall return. So no matter what our status in life, rich or poor, young or old, sooner or later, our bodies will cease to function. We will all die. That's why death is the great equalizer. Pagpapantay-pantayin nito, lahat ng tao, babae, lalaki, bata, matanda, mayaman, mahirap, tatamaan ng kamatayan. Kaya sinabi dito, in 1 Corinthians chapter 15 verse 53, for this perishable body must be put on the imperishable, and this mortal body must be put on immortality. Okay? Again, kaya sinabi ni Job, after my skin has been destroyed, kailangan maunawaan natin ito, na ang kamatayan, it means destruction. Ang death, it means destruction. Na ang katawan panlupa natin, mga kapatid, ay masisira at masisira. Kaya nga kapag nag-focus lang tayo dito, nag-focus, ay masisira naman ito. Parang ito, ngayon lang nauunawaan ng mga tao. Hindi niya nababalanse ang buhay niya. Sabi ko nga, minsan sinaano natin, di ba, ang hilig natin sa work-life balance na tinatawag, baliktad. Kaya nasisira yung buhay ng isang tao. Asuna mo inaayos yung work mo before life eh. Dapat life-work balance, not work-life balance. Unahin mo yung buhay mo.
Kaysa yung, alam mo, inuuna mo yung trabaho mo, pangalawa lang yung buhay. Anong itatrabaho mo kung sira naman ang buhay mo? Unawain natin mga kapatid, lahat tayo ay darating sa pagkasira ng ating katawan. Kaya nga, hindi pwede na ang focus natin sa buhay na ito ay puro ito lang. At dapat makita din natin ito na darating ang panahon, masisira at masisira ang mga katawan na mayroon tayo ngayon. Number 2. Sabi dito sa verse 26, after I leave my body and my skin has been destroyed. Number 2. Ano ba ang ibig sabihin? What is the true meaning of death for Christians? Number 2 is exit. Letter E. After I leave my body. Ang kamatayan, mga kapatid, ay pag-exit. Ibig sabihin, ito ay pag-alis. Okay? Pag-alis saan? Sa katawan natin na ito. Uy, sana nakuha niyo yon. Pag-alis sa katawan after I leave my body. So yung mga dinalaw po ninyo sa sementeryo ay nag-exit po sa physical na katawan nila. That's why physical death means separation of body and soul and spirit. It means material and immaterial. Ito po mga kapatid ay separation ng body, soul, and spirit ng isang tao. That's why in James chapter 2 verse 26, it says, for as the body without the spirit is dead. Ulitin ko ha. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. So ibig sabihin, patay ang body na walang spirit. Kasi parte po mga kapatid ang spirit sa component ng isang tao. Body, soul, and spirit. That's why James said that for us body without the spirit is dead. So kapag nawala yung spirit, patay yung katawan. Kaya nga sinabi sa Living Bible, James 2:26, just as the body is dead when there is no spirit in it. Just as the body is dead when there is no spirit in it. Kapag walang spirit ito, patay. Kaya nga ang ganda ng sinabi mga kapatid, umpisa pa lang mauunawaan na natin kung ano ang buhay ng isang tao in Genesis pa lang. Genesis chapter 2 verse 7. Tingnan niyo po, napakaganda nitong text passage na ito. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. It means spirit, yung breath of life dito. Ano nangyari? Yung dust, finormed ni Lord, body, breath of life, spirit, and man became a living soul. Ibang translation, living being. And man became a living soul. So kapag wala itong breath of life na ito, walang buhay. At kapag wala itong, alam nyo mga kapatid, wala tayong pakiramdam pag wala yung kaluluwa. Hindi tayo makakapag-isip na maayos kapag wala, hindi tayo makakapag-isip kung wala yung kaluluwa. That's why in the Voice version, said in Genesis 2:7, one day the eternal God scooped dirt out of the ground, sculpted it into the shape we call human, breathed the breath that gives life into the nostrils of the human, and the human became a living soul. Kaya sinabi ni Job, of 26 sa text natin, after I leave my body. So ang kamatayan mga kapatid, ng ating katawang pangmundo ay kapag nawala yung ating spirit at yung ating kaluluwa. Kapatid, tiyak na aalis ka sa physical na body na yan. May exit na tinatawag. Whether you like it or not, darating ang panahon na iiwan mo ang katawan na yan. Masisira kasi siya. Kaya mag-i-exit siya. Ecclesiastes chapter 5, verses 15 hanggang 16. We all came naked from our mother's womb, and we will leave this world as we came, taking nothing of the wealth for which we have toiled. 16. Here too is another grave evil. All of us, no matter who we are, will depart this world
exactly the same way as we came into it. So what good does it do to continue to toil after the wind? Wala ka rin daw may dadala. Kung paano kang walang idinala dito, paano kang naked, lumabas dito sa mundong ito, ganun daw din tayo mawawala. So lahat ng mga pinaghirapan natin, hindi mo naman maidadala yan. Kaya nga dapat maunawaan natin na ang kamatayan, ito ay destruction. Pangalawa, ito ay exit. Ang kamatayan ay paglabas sa mundong ito. Ang kamatayan, mga kapatid, ay pag-exit. In fact, ito pakinggan mo kapatid, hindi ka maglalaho ng tuluyan. Kaya nga sinabi, mag-i-exit ka lang. You will exit from the earth because you will enter to another place. Mag-i-exit ka sa mundong ito, mag-i-exit ka sa katawang panlupa na ito kasi ikaw ay mag-i-enter sa panibagong lugar. Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Napansin mo? Just as people are destined to die once, and after that, may haharapin ka eh. So kung may departure, may arrival. So mag-i-exit ka kasi may haharapin ka. That's why yung pangatlo, mga kapatid. Number 3. Anong ibig sabihin ng kamatayan? Para sa mga tunay na mananampalataya. Number 3, in verses 26 hanggang 27. After I leave my body and my skin has been destroyed, ano mangyayari? I know I will see God. 27, I will see Him with my own eyes. I myself, not someone else, will see God. And I cannot tell you how excited that makes me feel. So number 3, letter A, is anticipation. I know I will see God. I know. Sinabi niya dito. Ano ang mayroon sa kamatayan ng mga anak ng Diyos? Ano ibig sabihin ba nitong kamatayan na ito? It means anticipation. Anticipation is a strong belief that something will happen. So naniniwala si Job ng lubos na after niyang mamatay ay makikita niya na mukhaan ng Diyos. Sa makatuwid, umaasa at naniniwala siya na makakasama niya ang Diyos. Romans chapter 14 verses 8 hanggang 9. For if we live to the Lord. And if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Verse 9. To this end, Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and the living. Napansin niyo mga kapatid, from Old Testament pa lang hanggang New Testament, meron ng ganitong expectation. Tandaan natin mga kapatid, may katiyakan sa kamatayan ng mga mananampalataya. Anong katiyakan? Kay Lord tayo at hindi sa impyerno. Makikita mo ang Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 11, here is a trustworthy saying, if we died with Him, we will also live with Him. So kinakailangan magkaroon ng exit para ikaw ay pumasok sa presensya ng ating Panginoon. Sa tahanan ng ating Panginoon. Napaka-importante na itong exit na ito. Pero mga kapatid, napaka-importante rin, dapat may anticipation. Ang mga tunay na mananampalataya, nag-a-anticipate ng ganito. Here is a trustworthy saying. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan nyo ito. If we, sinabi ni Apostle Paul, hindi lahat. If we died with Him, we will also live with Him. Therefore, kapag namatay ang isang taong na kay Kristo, tiyak na mabubuhay siyang kasama niya. Kapag namatay kang na kay Kristo, tiyak na mabubuhay kang kasama niya. So ang kamatayan, tandaan natin mga kapatid, again, paghihiwalay ng iyong katawang panlupa, spirito at kaluluwa, ngunit ito rin ay pagkita sa Diyos ng mukhaan. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante nito.
Kasi in 1 John chapter 4 verse 12, ganito po ang sinasabi, no one has ever seen God. No one has ever seen God. Kaya nga, ang mga tao, mga kapatid, nag-anticipate ng ganito. No one has ever seen God. Bakit wala nakakita sa Diyos? Subukan mong tingnan ng Diyos. Exodus 33:20. But He said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Hindi mo pwedeng tingnan ang aking mukha. For no one may see me and live. Sa tindi ng kabanalan ng Diyos, patay. Ang makakakita nito ng mukhaan sa ating Panginoon. But of course, mga kapatid, na-discuss na natin na makailang ulit ito, pero may nakakita naman sa Diyos, yes. But it is referring, sinabi ni John, na no one has ever seen God, referring to the Father. At kapag nakita, may physical manifestation ng Diyos dito sa mundo, ang tawag doon ay Christophany. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At sinabi nito, mga kapatid, you cannot see my face, for no one may see me and live. That's why sinabi sa Job, again, balik tayo dun sa text natin, after I leave my body and my skin has been destroyed, I know I will see God. 27, I will see Him with my own eyes. I myself, not someone else, will see God. Napansin niyo po yun? Tingnan niyo po ang maigi ito. I myself, not someone else. Hindi lahat makikita ang Diyos na mukhaan. Hindi lahat ay papasok sa papasukan ng mga mananampalataya. I myself, not someone else, will see God. That's why ang Bible, mga kapatid, hindi nagtuturo ng doctrine of universalism. Na at the end of the day, lahat ng tao ay maliligtas. Bakit daw? Kasi sobrang mapagmahal daw ang Diyos. Naniniwala naman tayo doon. But God is also the God of justice. Kaya nga siya nagiging Diyos eh. Ang tindi ng kanyang hustisya. Paul tells us in Romans chapter 8 verse 18, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed to us. Napansin niyo po, mga kapatid, merong great expectation. Si Job, si Paul, yung mga tao, yung mga anak ng Diyos, yung mga lingkod ng Panginoon, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed in us. Ganon sila ka-excited. Ganon sila, mga kapatid, nag-a-anticipate. Even as overwhelming as our suffering is here on earth, it cannot compare with the glory that is to come. Kahit na gaano katindi yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, sinabi na ito ng salita ng Diyos, hindi mo ito maiko-compare sa ganda ng mararanasan mo. That's why ang kamatayan sa mga mananampalataya, ito ay anticipation. Hindi ito hopelessness. Kaya nga sumulat si Paul sa mga taga-Thessalonica eh. Kasi nawawala na sila ng pag-asa. Akala nila na hindi mapupunta sa langit, mapaparusahan yung mga kamag-anak nila ng mga mananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, sinabi ni Apostle Paul, hindi. Hindi ganyan ang mangyayari. May pag-asa. Ang mga mananampalataya, hindi katulad ng iba. Kaya nga, mga kapatid, again, sinabi ni Apostle Paul, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed to us. Tama, katulad ni Job, tayo ay darating sa matitinding mga pagsubok. Maybe ikaw ay dumadaan sa pagsubok. Pero kapatid, tuloy ka lang. Bakit hindi mo maiko-compare yan kaysa sa napakagandang pwedeng i-reveal ng ating Panginoon? Romans chapter 8, tuloy lang natin yon. 24 hanggang 25. Tingnan nyo, basahin ko na lang sa Tagalog. Ligtas na tayo. Tingnan nyo po ito. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Kaya nga, mga kapatid, sa mga natapos na po sa ating SOD dito, School of Discipleship natin, nag-aralan na natin ito para hindi na tayo nalilito pagdating sa salvation. Kasi makikita mo, ano ba talaga? Ligtas na ba o hindi pa ligtas? Maliligtas pa lang ba? Sinabi natin sa Bible, may tenses ng salvation. May past, may present, saka may
future. Okay? 24, ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? 25. Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtsatsaga. Galing. Pero kung ang inaasahan natin wala pa, anong gagawin mo? Maghihintay tayo ng may pagtsatsaga. Ibig sabihin, kapatid, tiis-tiis lang muna. Dahil kapag may tiyaga, may pagpapala. Kapag may tiyaga, may pagpapala. You have to anticipate. Ganon, ang ibig sabihin mga kapatid, pagdating sa kamatayan ng mga mananampalataya. Anong meron? Letter D, destruction. Number 2, exit. And then number 3, letter A, anticipation. Number 4, verse 26. Even after my immortal skin, sabi sa Amplified, even after my mortal skin is destroyed by death, yet from my immortal flesh, I will see God, whom I will see for myself, and my eyes will see Him, and not another. My heart faints within me. Pang-apat, mga kapatid, ang ibig sabihin ng kamatayan, pagdating sa mga mananampalataya, is transformation. Ano ang meron sa kamatayan ng mga mananampalataya, mga anak ng Diyos? Transformation. Sinabi dito sa Amplified, mga kapatid, malinaw na malinaw, may pagbabago ng katawan na magaganap. After my mortal skin is destroyed by death, yet from my immortal flesh, I will see God. Trivia. After pala nating mamatay, physically, magkakaroon pa rin tayo ng panibagong katawan. Ano yung sinabi nila pagdating sa langit? Wala daw katawan. Ang linaw-linaw, mga kapatid, mayroong immortal body na tinatawag. Philippians chapter 3 verses 21, verses 20 hanggang 21. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will, tignan niyo po, transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Si Jesus Christ, mga kapatid, itatransform niya yung lowly body into His glorious body. So, ibig sabihin, may katawang panglangit na nakalaan para sa atin. Nakuha natin, mga kapatid, kung may katawang panglupa, ito yung babagay. Kaya nga, tingnan nyo ang Panginoong Hesus. Nung pumarito sa atin para mamatay siya sa ating mga kasalanan, hindi naman siya spirito. So para maligtas tayo, nagkaroon siya ng katawang panlupa. Gayon naman, hindi ka naman pwede pumunta sa langit na wala kang katawang panlangit. Kaya nga, ita-transform daw ni Lord yung ating lowly body into His glorious body. Hindi ko na dapat babanggitin ito eh. Kaya lang, mapapansin natin eh, yung iba nalilito, di ba kasama na, nasa ba yung mga mananampalataya ngayon? Di nasa paradise. Nasa langit. Sino yung babalikan niya? Malinaw na, mga kapatid. May tatransform na body si Lord. At magkakaroon ng glorious body. 1 Corinthians 15:44. If there is a natural body, there is also a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Kaya nga magkakaroon ng transformation. Ang kamatayan sa isang mananampalataya, mga kapatid, ito ay transformation. Yung katawang panlupa natin, magiging katawang panglangit. Alam niyo po ba, mga kapatid, may katawang pang-impyerno din? Kasi kung katawang panlupa lang ito, maglalaho lang ito. Kaya lang, paparusahan niya eh. Tignan niyo po, Mark chapter 9, verses 43 hanggang 47. Tignan lang natin itong 43 na lang, hanggang 48. Actually ito, pero tignan natin yung 43, saka 48. If your hand makes you sin, cut it off. Figure of speech po ito, mga kapatid. Hindi tatanggalin yung kamay, kundi yung nagiging
dahilan para magkasala ang iyong kamay. Ito yung ibig sabihin nun. If your hand makes you sin, cut it off. It is better for you to lose part of your body and have eternal life than to have two hands and go to hell. There, the fire never stops. So napapansin po natin mga kapatid, dito may idea na mayroon talagang katawan sa langit at mayroon din namang katawan sa lupa. Napansin niyo po, eternal life na binanggit dito, tapos may hell na binanggit. By the way, yung hell na binanggit dito mga kapatid is yung third kind ng hell. Ito rin yung pinatuturo natin sa ABC. Kaya nga heavens and hells, yung subject natin dito. Pag-pray nyo po ito na mai-publish natin itong librong ito na heavens and hells, mga kapatid. Kaya nga yung iba nalilito, wala pa daw tao sa hell. Wala pa daw tao sa heaven. Di nila alam, ang ibig sabihin ng hell, ng heaven, mga kapatid, ito ay tahanan, ito ay lalagyan. There, the fire never stops. Yung hell na ginamit dito, mga kapatid, ay Gehenna. It means lake of fire. Okay, ito ay lake of fire. Ito yung pangdulong-dulo. Kasi nga mga kapatid, may hell para sa mga di mananampalataya. Ngayon, may hell para sa mga demonyo, sa mga fallen angels. Kasi mga kapatid, may mga fallen angels na nakakulong na ngayon dun sa impyernong yon. Na ang tawag doon ay bottomless pit. Okay, at meron naman, napakawalan, biruin mo dun sa 1/3 na pinabagsak ng Panginoon na nagrebelde sa Kanya, 1/3, sabihin nyo na may 15 trillion na angels. So kung 1/3 nun, yung 5 trillion, ibig sabihin, yun yung mga angels. Sabihin mo na lang kalahati nun, nung 5 trillion na yun, nakakulong, yung kalahati, malaya. So yun yung mga spirito, mga demonyo, kasi sila ay nakalaya. Pero mababasa natin sa Bible, may nakakulong. Pero pagdating sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid, tignan natin ito, 48. The worms that eat the people in hell never die. Ubiruin mo. Kaya may nagtanong sa akin, meron din bang mga animal sa hell? Yes. Sa langit nga meron eh. 48. The worms that eat the people in hell never die. The fire is never stopped. Sabi sa New King James Version, the worm does not die. And the fire is not quenched. Kung may katawang panlangit, may katawang pang impyerno. Kaya nga, bakit mga kapatid? Siyempre, kaya may katawang pang impyerno para maramdaman yung parusa at hirap eternally. Nagpakasasa ka, hindi mo pinansin yung manliligtas ha. Nasayang masaya ka na sa mundong ito, pero eternally, pahihirapan ka ng walang katapusan. But ang kagandahan sa pagiging tagasunod ng ating Panginoong Kristo, magkakaroon tayo ng spiritual body and glorified body tulad ng kay Kristo. Kaya nga ang kamatayan ng anak ng Diyos ang simula ng pagbabago ng kanyang katawan. Mula sa katawang panlupa, papunta sa katawang panlangit. Kaya nga sinabi ni Job, even after my mortal skin is destroyed by death, yet from my immortal flesh, I will see God. Number 5, what is the true meaning of death for Christians? Number 1, sabi natin, destruction. Letter D. Letter E, exit. Letter A, anticipation. Letter T, transformation. Last but not the least, sabi dito sa 27, I will see Him with my own eyes. I myself, not someone else, will see God. I cannot tell how excited that makes me feel. Number 5 is happiness. Oh, yes, the true meaning of death for Christians is happiness. Happiness. Kung may malungkot na parte, may masaya ring parte sa buhay ng mga anak ng Diyos. At isa sa masayang parte, mga kapatid, sa buhay o sa parte ng journey ng mga anak ng Diyos ay kamatayan. Ang kamatayan para sa mga hindi tagasunod ni Jesus ay puro kalungkutan. Eternal na yon. Ngunit ang kamatayan para sa mga tagasunod ni Jesus ay hindi puro kalungkutan. Ito ay may kaligayahan. Tignan niyo po mga kapatid. Revelation chapter 14 verse 13.
Revelation chapter 14, verse 13. Then I heard a voice from heaven saying, write this. Happy are those who from now on die in the service of the Lord. Wow! Happy are those who from now on die in the service of the Lord. Masaya ang mga taong namatay na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya wag mong panghihinayangan ang paglilingkod kay Lord. Dahil bibigyan ka ng eternal bliss, ng eternal happiness ng ating Panginoon. Happy are those who from now on die in the service of the Lord. Sa mga taong naglilingkod kay Lord, sa mga taong hindi puro sarili, puro iba, ang iniintindi. Darating ang panahon, bibiyayaan ka ng Panginoon ng habang buhay na kaligayahan. Again, happy are those who from now on die in the service of the Lord. Yan po mga kapatid, ang ibig sabihin ng kamatayan para sa mga tunay na mananampalataya. Pag naunawaan mo ito kapatid, maniwala ka. Hindi mo katatakutan ang kamatayan. Bagkus magkakaroon sa iyo ito ng warning, makakatulong sa atin ito kung paano tayo makapamuhay ng tama. Ulitin ko, makakatulong ang tamang unawa pagdating sa kamatayan kung paano tayo makakapamuhay ng tama. What is the true meaning of death for Christians? Number 1, destruction. Number 2, exit. Number 3, anticipation. Number 4, transformation. And then number 5, exit. Now, therefore mga kapatid, I will end with this. Tingnan mo to kapatid. Paano nag-end yung buhay ni Job? Again, ang kamatayan sa isang mananampalataya ay isang pagpapala. Kaya hindi ka talo sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Ngayon ang tanong, ano kaya ang naging ending ng usapang kamatayan na ito na binanggit ni Job? Ano kaya naging ending dito sa Job chapter 19, di ba? Kamatayan na pinag-uusapan niya eh. After I leave my body and my skin has been destroyed, I know I will see God. I will see Him with my own eyes. I myself, not someone else, will see God. I cannot tell you how excited that makes me feel. Ano kaya naging ending ng usaping kamatayan na ito? Job chapter 42, last chapter. 16 hanggang 17. Sa ibang translation nakalagay doon, and after this, after ng matinding pagsubok, after ng glimpse of death na ito, na naunawaan niya yung ibig sabihin ng kamatayan. Tignan niyo po mga kapatid. Job chapter 42, 16 hanggang 17. So Job lived for 140 years more. Yung iba sabi, di wag natin pag-usapan kamatayan, baka mamatay tayo agad. Ano kinakatakot mo dyan kung mananampalataya ka? In fact, mga kapatid, sabi dito, so Job lived for 140 years more. He lived to see his children, his grandchildren, his great-grandchildren, and his great-great-grandchildren. 17, Job lived to be a very old man who lived a good, long life. Actually, hindi naman pala agad namatay si Job. Nabuhay pa siya ng matagal. Hindi lang matagal. Ito matindi. Hindi lang matagal, kundi magandang buhay. Job lived. Napansin niyo po, 16, Job lived for 140 years more. Job lived for 140 years more. Ulitin ko kapatid, hindi lang siya nabuhay ng matagal. Kasi pwede kang mabuhay ang tagal. Kaya nga, pagdating sa alam nyo yan, pagdating sa pagsiset up ng finances natin, ng buhay natin, napaka-importante nito. Tinuro din natin sa biblical financial planning natin sa Amazing Bible College. Kinakailangan, sinasaalang-alang mo to. What if I will die soon? Pag hindi mo pinag-usapan yan, hindi mo aayusin. What if I will die soon? O, kumusta ngayon yung pamilya mo? Pagpapasapasahan yan?
Ano mangyari sa buhay nila? Kasi hindi mo iniisip eh. Hindi inisip ng isang tao. Ano, halimbawa, mamatay ang isang tao, hindi naman natin hawak ang buhay natin. Kaya nga napaka-importante ng insurance. Ito naman, what if magkasakit ako habang buhay ako? O yung inipon mo, uubusin lang yan. Uubusin lang yan. Kasi nga, hindi pinaghandaan yun. Walang emergency fund. Walang healthcare fund. And then number 3, mga kapatid, ito naman, what if I will live too long? Alam niyo po, implication ng tulong, nung matagal na pamumuhay, halimbawa, nabuhay ka ng 80, 90 years, darating ang panahon, retirement po, mahina ka na. Sino tatanggap pa sa'yo para magtrabaho ka? Ang tagal nun. Wala ka ng pangkain, pagpapasapasahan ka ng mga tao? Tumatanda ka na kung saan ang baba ng tingin mo sa sarili mo dahil wala ka nang maibigay, kaya wala ng oras sa'yo ang mga tao. What if I will live too long? Kaya nga mga kapatid, yun yung mga bagay na dapat pinag-uusapan natin. Ganda na sinabi sa NLT. Job lived 140 years after that, living to see 4 generations of his children and grandchildren. Tignan niyo po. Then he died, an old man who had lived long, full life. Ang galing no? Tignan niyo 16. Yung 16, Job lived. 17, then he died. Ano ibig sabihin nun? Natuto siyang harapin ang kamatayan para matuto siyang mabuhay sa kasalukuyan. Pag naunawaan mo, kapatid, ang ibig sabihin ng kamatayan, mas mabubuhay ka ng maayos sa kasalukuyan. Bakit? Hindi ka magtatapon ng buhay. Kaya sinabi dito, he lived long, full life. Kasi sabi natin, ay mamatay pala ang tao, mauubos din siya. So titignan, hindi mo nasasayangin ngayon yung buhay mo. Magkakaroon ng distraction, magkakaroon ng exit ang buhay ng isang tao. Kaya maraming mga tao, mga kapatid, nagtatapon ng buhay. Sinisira nila yung buhay nila. But Job died, an old man who had lived long, full life. Ang importante dito, mga kapatid, yung buo yung buhay niya. Kaya nga, mga kapatid, ito makinig ka maigi, kapatid, bago ka mamatay, mabuhay ka muna ng maayos. Bago ka mamatay, kala naman nung iba, kikitilin ko na yung buhay ko para matapos ang kahirapan mo. Kapatid, mas matindi pa nga yung susunod na kahirapan Harapin mo, kapatid. Bago ka mamatay, mabuhay ka muna ng maayos. Huwag mong alalahanin ang kamatayan mo, kapatid. Huwag mong pangunahan si Lord. Sagot na ni Lord yan, huwag kang mag-alala. Darating yan. Huwag mo siyang pangunahan. Ibig sabihin, ipagkatiwala mo kay Lord yan. Kaya nga importante, habang buhay pa tayo, magkaroon tayo ng full life. Maintindihan natin, ano ba ito? Hindi lamang buhay, kundi kamatayan. Kasi baka hindi natin ma-anticipate, hindi natin mapag-isipan na ganito pala ang realidad ng buhay. Kaya nga kapatid, bago ka mamatay, mabuhay ka muna ng maayos. John 10:10. A thief comes only to steal and kill and destroy. But I came to give life. Life in all its fullness. Ganda, no? Yung kay Job, nagkaroon siya ng full life. Tapos pinangako ng Panginoon. Paano ka magkakaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya? Paparito daw ang Panginoon. Siya daw ang magbibigay nun. Gusto mo daw masira buhay mo? Paparito rin ang kaaway. Mamimili ka na lang. 2 darating. Kaaway, si Jesus. Kung sino ang i-welcome mo, I have come. The thief comes. Sabi nga nito, to steal, kill, and destroy. Sabi naman ni Jesus, I have come that they may have life and have it more abundantly. Dalawang pupunta. Ang tanong, sino ang i-welcome mo? Nakadepende sa i-welcome mo kung ano magiging kalagayan ng buhay mo ngayon and eventually sa eternity. Gusto mo ng buhay na ganap at kasaya-siya? Si Jesus ang solusyon. Last verse, mga kapatid, na napaka-importante. Philippians 1:21. Ito, mga kapatid, na pag-strike sa akin ito, dati na nakatulong para maunawaan ko ang buhay at kamatayan. At paano ba ako mamumuhay ng tama sa mundo? Tingnan niyo po. Philippians 1:21. For me to live is Christ. Pakinggan mo ito. For me to live is Christ and to die is gain. For me to live is Christ and to die is gain. Kapag nabuhay ka, dapat mabuhay ka kay Kristo.
At ang kamatayan sa mga taong nabubuhay kay Kristo, ito ay kapakinabangan. Bakit mga kapatid? Binanggit na natin, matatransform yung katawan, magkakaroon ng habang buhay na celebration, kagalakan. Kaya kapatid, makinig ka maigi, hindi ka pwedeng mamatay nang wala si Jesus sa iyong buhay. Di pwede. Kaya nga, for me to live is Christ and to die is gain. Habang hindi pa tayo kinukuha ni Lord, mabuhay tayo para sa Kanya. Kasi mga kapatid, don't just exist. We must live. Wag lang tayo nag-i-exist sa mundong ito. Kinakailangan, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya nga mga kapatid, ang kamatayan sa isang tunay na mananampalataya ay hindi pagkalugi, kundi ito ay kapakinabangan. Pakinabang siya. So who wants to live his life, her life for Jesus today? Na sinasabi mo, Lord, gusto ko po magkaroon ng saysay yung buhay ko. Gusto ko po, Panginoon, na magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Only Jesus can give it to you. Gusto ko, Lord, na itong full life na ito. Maybe some of you have wasak-wasak na buhay, pero si Jesus magbibigay ng full life sa atin ngayon. Sabi, I have come that they may have life and have it more abundantly. If you want Jesus today, nabigyan ka ng buong buhay, I want you to close your eyes right now. I don't know, kapatid, kung marami nang dumating sa iyong buhay na kung saan nagwasak sa iyo. I don't know. Di ko alam kung ano yung kalagayan natin ngayon, yung estado ng ating buhay, ng ating spiritual life. Ang kagandahan, wasak-wasak man ito, nagkasira-sira man ito, punong-puno man ito ng alalahanin at takot, sinabi ng Panginoon, I have come that they may have life and have it more abundantly. Yung pagkawala natin sa Diyos, yun ang magbibigay ng pagkawasak. Yun ang magdadala sa pagkawasak ng ating buhay. Kaya maraming wasak. Only Jesus can give it to you. And if you are this person right now, especially if this is your first time, na nakapakinig ng salita ng Diyos na ito, at sinasabi mo, Lord, buuin mo po ang buhay ko, Panginoon. Pawiin mo po, Panginoon, na matitinding alalahanin at takot, Panginoon. Palitan mo po ito, Panginoon, ng buong buhay. Ng buhay na ganap at kasiyasiya. I don't know kung anong kalagayan mo ngayon. Ang alam ko, kapatid, kaya kang bigyan ni Lord ng ganap na buhay. Ng kasiyasiyang buhay. I want you to pray this prayer with me right now. Kung ikaw man ito. Sundan mo ang panalangin ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ikaw man ito, ngayong oras na ito, na ipinanalangin mo ito ng personal, ng buong puso, maniwala ka, kapatid. Diyan nagsisimula ang buhay because everything begins and ends with God. For me to live is Christ and to die is gain. To die is gain. Wala kang dapat ikatakot kapag kasama mo ang Panginoon. Ngayong oras na ito, Panginoon, dalangin po ko po ang bawat isa. Pawiin niyo po, Panginoon, ang takot na mayroon ang bawat isa. Lalo na, Panginoon, yung mga may personal na relasyon sa iyo. Dalangin ko nga po, Panginoon, ang kapayapaan na ipagkaloob niyo po sa bawat isa. Kapatid, if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Pag naunawaan mo ang kamatayan para sa mananampalataya, matututuhan mong mabuhay ng maayos sa kasalukuyan. Dahil hindi ka mabubuhay para lamang sa sarili mo, kundi mabubuhay ka para kay Lord as sa ipinapagawa niya. I pray, God, that you bless my brothers and sisters today. Lahat ng mga dumadaan sa pagsubok katulad ni Hope, Panginoon,
Lahat, Panginoon, na may mga pinagdadaanan sa kanilang pangangatawan. Panginoon, may karamdaman. Lahat, Panginoon, ang dumadaan, Panginoon, sa persecutions. Right now, God, I pray for peace which transcends all understanding. Bigyan mo po, Panginoon, ng kagalakan na nagmumula sa iyo. At dalangin ko nga po, Panginoon, pangako mo, Lord, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Lord, dumaan man si Hope na napakatinding pagsubok. Ang importante, Panginoon, dumadaan kami sa pagsubok ng kasama ka namin. Dahil tiyak kami, Panginoon, mapagtatagumpayan namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayong oras na ito, kapatid, personal na lumapit ka sa Panginoon, pagbulay-bulayan mo ang ating mga napag-usapan ngayong oras na ito. I will give you 30 seconds to 1 minute right now. Pasalamatan mo ang Panginoon, lumapit ka sa Panginoon ng personal. Ano man ang iyong pinagdadaanan, naniniwala o kapatid, kayang katagpuin yan ng ating Panginoon. Mabuhay ka muna ng maayos. Bago mo harapin ang kamatayan. Kapatid, hindi ka pwedeng mamatay nang wala si Jesus sa iyong buhay. Because for me, to live is Christ. And to die is gain. Walang kapakinabangan sa kamatayan ng mga taong malayo kay Lord. At walang maayos na buhay ng taong malayo kay Lord. Muling manumbalik kay Lord. Muling umasa sa ating Panginoon. Muling magpuri at muling sumamba sa ating Panginoon. Yan ang magbibigay ng kapayapaan, kasiguraduhan. Bigay mo sa Panginoon ng buong-buo yung buhay mo. Pawiin mo po, Panginoon, ang takot ng bawat isa. Bigyan mo po ito, Panginoon, ng pananampalataya. Bigyan mo po ito, Panginoon, ng kasiguraduhan na nagmumula sa iyo, sa iyong salita, Panginoon. Pawiin mo, Panginoon, ang anumang gumugulo sa aming puso't isipan, Panginoon. Right now, give everything to Jesus. Lord, take this life. Give to Jesus the full control of your life. Give everything to the Lord. Surrender everything to the Lord. Come on for the last time. Declare it. Declare it with all of your heart and soul. Take my heart, Lord. I surrender everything to you, O God. After I leave my body and my skin has been destroyed, I know I will see God. I will see Him with my own eyes. I myself, not someone else, will see God. I cannot tell you how excited that makes me feel. And Job lived 140 years after that, living to see 4 generations of his children and grandchildren. Then he died. An old man who had lived long, full life. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw yung nagbibigay ng buong buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay na binuo mo. At salamat sa mga taong nanumbalik sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming buhay. Maraming salamat. Indeed, Panginoon, ikaw po ang buhay namin. Aanhin ang buhay na ito kung wala ka rin lang, Panginoon. Once again, God, we surrender everything to your full control, Lord. Salamat po, Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan namin, alam namin na alam mo ang ginagawa mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ngayong oras na ito, kapatid, tanggapin mo ang mga pagpapalang ito. Before we will leave this service, punuin mo, kapatid, ang buhay mo ng pasasalamat sa Panginoon.
Huwag mong hahayaan na manakaw ng kaaway ang mga salitang ito na naipangaral sa iyo. Huwag kang mapuno ng takot, bagkus mapuno ka ng kagalakan at anticipation sa ating Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time I declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. At the feet of Jesus. Sing it again. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. At the feet of Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord. For the last time, we will sing this together. Say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus.